Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Maikli ang buhok. Gupit-gupit. Tila ba dumaan sa isang matinding bagyo? Sa paanan ko, nakaluhod si Aldrin, humihiin ng tawad habang ang kanyang mistress na si Bianca ay huli sa sarili nitong bitag. Sabi nila, wala akong kwentong maging batcho dahil amoy dumi at pagod ako. Ngunit na yung araw, ang bawat sinulid ng kasinungalingan nyo ang siyang bibitay sa inyong danggal. Actually, Mering, basically, you look like a maid with that big stomach. Why don't you sign the papers and go home? Nakakahiya ka sa mga investors. Ang matinis na boses ni Bianca ay tila humiwa sa katahimikan ng aking marang, yang opisina sa Cebu. Nakatayo siya roon, suot ang isang itim na pencil skirt na hapit sa kanyang katawan, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya. Sa tabi niya, ang asawa kong si Aldrin ay nakayuko, pilit na iniiwasan ang aking tingin habang hinihimas ang kanyang mamahaling relos, isog relos na binili ko para sa kanya noong nakaraang anibersaryo namin. 10 taon. 10 taon akong nagpuyat sa harap ng aking makinang depadya. Naaalala ko pa ang bawat butil ng pawis na pumatak sa mga telang puti noong nagsisimula pa lang akong magtahi ng mga blouse para sa mga nursing students sa palengke. Mula sa isang maliit na upahan, itinayo ko ang Cruz Medical Apparel. Ako ang nagdisenyo, ako ang pumili ng bawat butones, at ako ang sumuyod sa bawat supplier sa buong Cebu para lang makuha ang pinakamagandang klase ng tela. Ngunit na yung 5 buwan na akong buntis sa aming panganay, matapos ang 7 taong paghihintay, ang rurok ng aking tagumpay ay tila ba nagiging isang matalim na bitag? Babe, listen to Bianca. She's just concerned about the company's reputation. Sabi ni Aldrin habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay, pero naramdaman ko ang panlalamig ng kanyang palad. Hindi na ito ang haplos ng lalaking nangako sa akin ng habambuhay na kalinga. Actually, may mga reports na kaming natatanggap. Yung huling batch ng mga scrubs na ipinadala sa medical university, marami raw estudyante ang nagkaroon ng severe skin allergies. Basically, sinisisi nila ang quality ng fabric na ginagamit natin. Impossible! Sigaw ko. Pilit kong itinatayo ang aking mabigat na katawan mula sa aking swivel chair. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso sa loob ng aking lalamunan. I personally checked those rolls of fabric, Aldrin. High-grade cotton polyester blend yon. Hypoallergenic ang bawat hiblan yon. Actually, basically, the lab results don't lie, Mering. Singit ni Bianca habang inilalapag ang isang folder sa ibabaw ng aking lamesa. May traces ng industrial chemicals ang mga tela. Basically, you were too busy with your pregnancy na nakalimutan mo nang i-audit ang mga suppliers mo. Business-wise, this is a disaster. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking dibdib. Ang hiya, ang nakakasakal na pakiramdam ng kahihiyan sa harap ng sarili kong mga empleyado na nakikinig sa labas ng pinto, ay unt-unting lumulunod sa akin. Tumingin ako kay Aldrin, nagbabakasaling makakita ng kahit katiting na pagtatanggol. Pero ang nakita ko sa kanyang mga mata ay ang kislap ng ambisyon na hindi para sa akin, kundi para sa babaeng nasa tabi niya. Kaya nga, Ma'am Mering, basically, kailangan nating gumawa ng damage control, patuloy ni Bianca. Aldrin and I already talked to the board. We need you to step down as CEO temporarily. Isipin mong baby mo. Stress is not good for the infant. Basically, Aldrin will handle the contracts while you rest at your mother-in-law's house. I step down? Sa kumpanya ako mismo ang nagluwal? Bulong ko, ang boses ko ay nagsisimulang manginig. Hinaplus ko ang aking tiyan. Naramdaman ko ang isang mahinang sipa mula sa loob. Tila ba nakikiramay ang aking anak sa pait na nararamdaman ko? Aldrin, asawa mo ako. Pinagkakatiwalaan kita. Paano mo nagagawang paalisin ako sa sarili nating negosyo? Maring, basically, logic over emotion. Malamig na sabi ni Aldrin. Lumapit siya sa akin at sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang company ID na nakasabit sa aking leeg. Ang bawat hibla ng lanyards na humahatak sa aking batok ay tila ba naging isang mahigpit na tali na sumasakal sa aking danggal? Para sa bata ito. After you give birth,
pag-uusapan natin uli. But for now, you are suspended from your duties as CEO. Naramdaman ko ang panlalambot ng aking mga tuhod. Napaupo ako sa gilid ng mesa, pilit na pinipigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Doon, sa gitna ng malamig na aircon ng opisina, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagtataksil. Hindi lang ang puso ko ang sinugatan ni Aldrin, pati ang bawat puyat at pagod ko sa loob ng 10 taon ay itinuring niyang basura. Actually, I already called the car for you, sabi ni Bianca na may matamis na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nasa labas na ang mga gamit mo. Basically, your mother-in-law is waiting. Don't worry, we'll take care of the clinic. Just focus on being a mother. If you still know how to be one, looking like that. Pinanood ko silang dalawa habang naglalakad palabas ng aking opisina, magkadikit ang kanilang mga balikat. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Bianca ay tila ba naiwan sa hangin, isang paalala ng lason na dahan-dahang pumapatay sa aking buhay. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng silid na binuo ko mula sa wala. Tumingin ako sa paligid, sa mga pattern ng blouse na nakadikit sa dingding, sa mga sample ng tela na tila ba naging mga anino na lamang. Nang inginig ang aking mga kamay nang abutin ko ang isa sa mga scrubs na sinasabi nilang may lason. Inilapit ko ito sa aking ilong. Amoy semento, amoy chemical, pero hindi ito ang tela ko. May isang maliit na tahi sa laylayan na hindi ko kailanman ginagawa sa aking mga disenyo. Isang ideya ang biglang sumagi sa aking isipan. Ang laban na ito ay hindi pa tapos. Inisip ni Aldrin na dahil buntis ako ay mahina na ako. Inisip ni Bianca na dahil taga-palengke ako ay madali akong maloloko. Basically, nagkamali sila. Inayos ko ang aking duster at pilit na tumayo ng tuwid. Kung kailangan kong maging isang simpleng mananahiuli para lang mahanap ang bawat hibla ng katotohanan, gagawin ko. Dahil ang kaisa-isang bagay na hindi nila kailanman magugupit ay ang aking paninindigan bilang isang ina at bilang isang batchu. Habang naglalakad ako, palabas ng gusali, sinalubong ako ng mainit na simoy ng hangin ng Cebu. Hindi ako iiyak sa harap nila. Sa bawat sipa ng anak ko, ramdam ko ang muling pagkabuhay ng aking tapang. Aldrin, Bianca, ihanda niyo na ang inyong mga gunting. Dahil sisiguraduhin kong ang telang, itatahi ko sa susunod na buwan ay ang siyang magiging huling pambalot sa inyong mga pangarap. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan patungo sa lumang mansyon ni Doña Cora sa Minglania ay tila ba paghila sa akin patungo sa isang malalim na hukay. Nakatingin ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang pamilyar na kalsada ng Cebu, ngunit sa pagkakataong ito, hindi kargado ng mga telang puti ang isip ko, kundi ng bigat ng pagtataksil. Pagbaba ko ng sasakyan, hindi ang mainit na yakap ng isang pamilya ang sumalubong sa akin. Ang dambuhalang gate na gawa sa bakal ay bumukas ng may nakakangilong tunog, tila ba isang bibig ng halimaw na handa akong lamunin. Actually, Maring, basically, you should be thankful. Pinatira ka pa namin dito sa kabila ng kahihiyang dinala mo sa Cruz Medical Apparel. Bungad ni Doña Cora, habang pababa siya na magarbo niyang hagdanan. Hawak niya ang isang mamahaling pamaypay at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa bawat pagtingin sa aking umbok na tiyan. Inay, wala akong ginagawang masama sa kumpanya. Niluluto lang nila ang lahat para paalisin ako. Mahina akong sagot, pilit kong pinatitigas ang aking boses. Huwag mo akong mainay-inay. Sigaw niya. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa malawak na sala. Business-wise, pabigat ka na. Aldrin is working so hard to save your skin, habang ikaw, puro ka reklamo. Diyan ka sa maid's quarters sa likod. Sabi ni Bianca, kailangan mo ng minimalist environment para hindi ma-stress ang bata. Maid's quarters? Binalik nila ako sa kung saan ako nagsimula, sa kwarto ng mga katulong. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking mukha. Ang hiya ay tila ba isang lason na dahan-dahang sumasakal sa aking pagkatao. Ngunit nilunok ko ang lahat. Pumasok ako sa maliit at madilim na silid sa likuran ng mansyon. Amoy luma, amoy alikabok, at amoy ng mga pangarap na pilit nilang binabasag.
Habang nag-aayos ako ng aking kakaunting gamit, naramdaman ko ang maliit na piraso ng tela sa loob ng bulsa ng aking duster. Ito ang kapiraso ng allergic scrubs na nakuha ko sa opisina kanina. Inilapit ko itong muli sa aking ilong. Formaldehyde. Matalas ang pang-amoy ko sa tela. Ang telang ito ay hindi galing sa supplier ko sa India. Ito ay galing sa mga murang factory sa kabilang bansa na ginagamitan ng matinding chemical para hindi agad mabulok habang binibiyahe. Basically, sinadya nilang palitan ang aking mga dekalidad na tela ng basurang ito. Narinig ko ang mahinang tawanan mula sa garden na malapit sa bintana ng aking silid. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng kurtina. Nanigas ang buong katawan ko sa nakita ko. Naroon si Aldrin at si Bianca. Nakaupo sila sa ilalim ng may dalang mga bote ng wine. Si Bianca ay nakasandal sa balikat ng asawa ko habang pinaglalaruan ang isang piraso ng papel. Actually, Aldrin, basically, nakuha na natin ang sign-off ng board. Once mapirmahan ni Maring ang waiver, we can sell the whole inventory to the discount chain. We'll make millions before the baby is even born. Masayang sabi ni Bianca. Don't worry, babe. My mother will handle her. Maring is soft, especially now na buntis siya. She'll do anything for the kid. Sagot ni Aldrin bago niya hinalikan ang kamay ni Bianca. Naramdaman ko ang sự vỡ vụn bên trong. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ako natulog para lang maperpekto ang sukat ng mga blouse nila, ay ginamit ni Aldrin para lang ipangregalo sa ibang babae. Gagamitin nila ang anak ko para pasunurin ako? Gagamitin nila ang buhay na ito para sa kanilang kasakiman? Nanginginig ang aking mga kamay, hindi sa takot, kundi sa nanggagalating galit. Hinaplos ko ang aking tiyan. Kapit ka lang! Hindi ka lalaki sa mundong gawa sa kasinungalingan. Itatahi ni nanay ang katarungan para sa atin. Biglang bumukas ang pinto ng aking silid ng walang katok. Pumasok si Doña Cora, kasama ang isang lalaking nakabarong, ang abogado ng pamilya. Hawak ni Doña Cora ang isang folder na kulay dilaw. Actually, Maring, basically, para hindi ka na mahirapan, pirmahan mo na to. Malamig na sabi ni Doña Cora habang inilalapag ang papel sa aking munting lamesa. It's a management power of attorney. Ibibigay mo kay Aldrin ang lahat ng karapatan mo mag-decide para sa cruise medical apparel. Para naman makapag-focus ka sa pagiging ina. Basically, you're just a pregnant woman now. Hindi mo na kailangan mag-isip ng business. Tinitigan ko ang papel. Tinitigan ko ang aking biyenan. Doon ko natanto na ang mansyong ito ay hindi lugar ng pahinga. Ito ay isang bilangguan kung saan balak nilang patayin ang aking boses habang humihinga pa ako. Naramdaman ko ang mabilis na pintig ng aking puso. Ito na ang simula ng aking laban. Actually, inay, sabi ko habang dahan-dahang tumatayo, pilit na pinatitigas ang aking tingin sa kabila ng panlalabo ng paningin dahil sa luhang ayaw kong ipakita. Basically, the baby and we're not going to sign anything yet. Namutla si Doña Cora at nakita ko ang mabilis na pagbabago ng kanyang muka mula sa pagiging mapagmataas patungo sa matinding galit. Malamig ang sahig ng aking maliit na silid, kasing lamig ng tingin ni Doña Cora habang muli niyang inilalapit ang dokumento sa aking muka. Sa labas, naririnig ko ang mahinang ugong ng sasakyan ni Aldrin na tila ba nagmamadaling umalis upang iwasan ang eksenang ito. Duwag ang asawa ko. Pinili niyang hayaan ang kanyang ina at ang kanyang mistress na gawin ang maduming trabaho para sa kanya. Actually, Maring, basically, wala ka nang kawala. The more you resist, the more it hurts. Pirmahan mo na ito at bibigyan ka namin ng tahimik na buhay hanggang sa mga anak ka. Madiin na sabi ni Doña Cora. Tiningnan ko ang papel. Tinitigan ko ang bawat letra na nagnanais na kawin ang kaisa-isang bagay na itinayo ko para sa anak ko. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nanggagala-iting galit na kanina pa sumasabog sa loob ko. Dahan-dahan kong kinuha ang folder. Nakita ko ang pag-unlad ng ngiti sa labi ni Bianca na nakatayo sa gilid. Tila ba nanalo na siya sa laro? Ngunit sa isang mabilis na galaw,
Hinawakan ko ang papel at buong lakas ko itong pinunit. Krk! Ang tunog ng napupunit na papel ay tila ba musika sa aking pandinig? Itinapon ko ang mga piraso nito sa mukha ni Bianca. Hinding-hindi ko ibibigay sa inyo ang cruise medical apparel. Sabi ko, ang boses ko ay matatag at malalim. Dugo at pawis ko ang bawat tahi niyan. Basically, you are all just vultures trying to steal a crown you didn't work for. Walang hiya ka! Tili ni Bianca. Namula ang kanyang mukha sa galit at sa isang saglit ay nawala ang kanyang pagiging sopistikada. Actually, Julian told me na kailangan mo ng disiplina. Basically, you look too much like a common sewer. How can you represent a medical brand looking like a peasant? Lumingong si Bianca kay Doña Cora at tumango. Biglang pumasok ang dalawang lalaking tauhan ni Doña Cora at hinawakan ang aking mga balikat ng napakahigpit. Sinubukan kong magpumiglas, pero inisip ko ang aking tiyan. Hindi ako pwedeng lumaban ng marahas. Kailangan kong protektahan ang aking anak sa gitna ng kanilang kabuktutan. Bitawan niyo ako! Doña Cora, pamilya niyo ako! Sigaw ko. Basically, you ceased to be family nung naging pabigat ka sa ambisyon ni Aldrin. Malamig na sagot ng biyenan ko habang pinapanood niya si Bianca na may kinukuha sa kanyang bag. Inilabas ni Bianca ang isang hair clipper, iyong ginagamit sa mga barbero. Ang mahinang ugong nito ay tila ba tunog ng isang paparating na sakuna. Nanlamig ang aking buong pagkatao. You love your hair, don't you, Maring? Sabi ni Aldrin, ito raw ang kaisa-isang bagay na maganda sa'yo noong katulong ka pa. Nisi ni Bianca habang lumalapit sa akin. Actually, I'm doing you a favor. Gupitang peasant para sa isang babaeng hindi marunong lumugar. Naramdaman ko ang malamig na bakal sa aking anit. Hindi ako sumigaw. Ipinikit ko ang aking mga mata ng mariin. Ramdam ko ang pagbagsak ng aking mahabang buhok sa aking mga balikat, sa aking kandungan, at sa maduming sahig ng maid's quarters. Ang bawat hibla na nalalaglag ay tila ba bahagi ng aking nakaraan na pilit nilang binubura. 10 taon kong inalagaan ang buhok na ito para lang magustuhan ng asawa ko. Ngayon, sa harap ng salamin, nakita ko ang aking anyo na unti-unting nagbabago. Naging lamat-lamat, gupit-gupit at puno ng kahihiyan. Look at her, Doña Cora. Basically, she looks like a patient in a mental ward now. Tawa ni Bianca matapos niyang iwan ang aking ulo na halos kalbo na ang kalahati. Actually, it fits her psychological instability report na ipapasa ni Aldrin sa court. Iniwan nila akong nakaluhod sa gitna ng aking mga puting ibla ng buhok. Padabog nilang isinara ang pinto at narinig ko ang tunog ng lock mula sa labas. Dahan-dahan akong tumayo, kahit na nanginginig ang aking mga tuhod. Nilapitan ko ang maliit at basag na salamin sa sulok ng silid. Tiningnan ko ang aking sarili. Hindi ko na makilala ang babaeng nasa harap ko. Ang maikli at nyamnyo na buhok ay tila ba isang korona ng mga tinik. Ngunit sa gitna ng aking pagkawasak, napansin ko ang aking mga mata sa salamin. Hindi ito mata ng isang biktima. Ito ay mata ng isang mangangaso. Hinawakan ko ang aking tiyan ng mahigpit. Naramdaman ko ang sipa ng aking anak na tila ba nagbibigay ng basbas sa aking poot. Dinukot ko ang maliit na piraso ng tela sa aking tago na bulsa. Ang telang may amoy ng chemical sabotage. Lesson learned, Bianca. Lesson learned, Aldrin. Bulong ko habang pinapahid ang luha na kailanman ay hindi ko na muling ipapakita sa kanila. Ang buhok ay tutubo uli. Pero ang bawat hibla nito na kinuha nyo, itatali ko sa leeg nyo hanggang sa wala na kayong mahinggang kasinungalingan. Ang katarungan ay hindi laging itinatahi sa makinang bepadyak. Minsan, itinatama ito sa gitna ng matinding kahihiyan. At sa gabing ito, ang Maring na sunod-sunuran ay tuluyan ng namatay kasabay ng pagbagsak ng kanyang buhok. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila ba naging isang mabilis na padyak ng makina sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakatitig ako sa pinto ng aking silid. Hinihintay ang hudyat na magpapalaya sa akin mula sa impyernong ito. Hinaplus ko ang aking ulo na nababalot na ngayon ng isang itim na bandana. Masakit pa rin ang anit ko.
Pero mas masakit ang katotohanang ang bahay na dapat ay kanlungan ko ay naging piitan ng aking danggal. Isang mahinang kalantog ng susi ang bumasag sa katahimikan. Click! Dahan-dahang bumukas ang pinto at tumambad sa akin ang muka ni Mang Tino. Ang matandang driver ng pamilya Ramos na naging saksi sa bawat butil ng pawis ko simula noong nagsisimula pa lang ang Cruz Medical Apparel. Mamaring, dali na po. Naka-off na ang mga camera sa likod. Utang na loob ko po sa inyo ang pag-aaral ng anak ko, kaya hindi ko hahayang mabulok kayo rito. Bulong ni Mang Tino, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati habang nakatingin sa maikli kong buhok. Salamat Mang Tino, hinding-hindi ko makakalimutan ito. Sagot ko habang bitbit ang aking maliit na bag na naglalaman ng kaisa-isang ebidensya ko, ang piraso ng tilang may lason. Habang tinatahak namin ang madilim na kalsada patungo sa Lapu-Lapu, hindi ko mapigil ang mapahawak sa aking tiyan. Isang matinding kirot ang gumuhit mula sa aking likuran patungo sa puson. High-risk pregnancy. Yon ang palaging paalala sa akin. Pero sa pagkakataong ito, kailangan naming maging matapang ng anak ko. Actually, ma'am, narinig ko po si Sir Aldrin kanina sa telpo. Basically, balak na nilang ituloy ang turnover ng kumpanya sa Lunes. Nag-release na rin po si Bianca ng statement sa social media na kayo raw po ay nag-voluntary leave dahil sa inyong mental health. Sabi ni Mang Tino, habang mabilis na nagmamaneho sa ilalim ng buhos ng ulan. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ginamit nila ang pagbubuntis ko para palabasin akong baliw. Ginamit nila ang aking pananahimik para nakawin ang aking buhay. Nakarating kami sa isang maliit at lumang bahay sa gilid ng dagat sa Lapu-Lapu. Amoy ng tuyong tela at natural na tina ang sumalubong sa akin. Ito ang tahanan ni Lola Isang, ang kapatid ng nanay ko na eksperto sa paggawa ng mga tradisyonal na hablon. Maring? Diyos ko, anong nangyari sa'yo, anak? Tili ni Lola Isang ngang makita ang gupit-gupit kong buhok nang alisin ko ang bandana. Humagulgul ako sa kanyang mga bisig. Doon, sa gitna ng mga sinulid at habihan, inilabas ko ang lahat ng pait na kinikimkim ko. Ikinuwento ko ang kataksila ni Aldrin, ang lason ni Bianca at ang pambabastos sa akin ni Doña Cora. Nang kumalma na ako, inilabas ko ang piraso ng tela mula sa aking bulsa. Lola, kailangan kong malaman kung anong chemical ang inilagay nila rito. Sinasabi nilang allergy lang, pero matalas ang pang-amoy ko. Iba ang bagsak ng hibla nito. Kinuha ni Lola Isang ang tela. Inamoy niya ito, pagkatapos ay dinala sa kanyang maliit na laboratory o sa kusina. Kumuha siya ng isang lumang magnifying glass at ilang patak ng suka at iodine. Habang pinagmamasdan ko siya, tila ba bumabalik ang bawat aral na itinuro niya sa akin nung bata pa ako tungkol sa katapatan ng bawat tahi. Maring, ang telang ginagamit niyo sa Cruz Medical Apparel ay dapat na purong cotton poly, di ba? Tanong ni Lola Isang, ang kanyang muka ay naging seryoso at puno ng takot. Opo, Lola, yon ang standard namin. Humarap sa akin si Lola Isang. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tela. Actually, Maring, basically, nilaso nila ang kumpanya mo. Ang telang ito ay hinaluan ng dimethyl fumarate at mataas na level ng lead-based pigment. Ginagamit ito sa mga murang tolda, hindi sa medical scrubs. Napaatras ako. Lead-based? Lola, delikado yan sa balat. Hindi lang sa balat, Maring. Sigaw ni Lola Isang. Basically, ang chemical na to ay teratogenic. Ibig sabihin, kapag nalanghat o nadikit sa balat ng isang buntis sa loob ng mahabang oras, maaari itong magdulot ng seryosong problema sa sanggol. Maaaring mamatay ang bata sa loob ng sinapupunan. Nanlamig ang buong katawan ko. Napahawak ako ng mahigpit sa aking tiyan. Naalala ko ang mga araw na pinilit ako ni Aldrin na manatili sa loob ng warehouse para bantayan ang inventory. Naalala ko kung paano niya ako ikulong sa kwartong puno ng mga sako ng bagong batch na tila. Hindi lang nila ako gustong paalisin sa kumpanya. Balak nilang patayin ang anak ko nang hindi dinudumihan ang kanilang mga kamay. Ginamit nila ang negosyong binuo ko upang magsilbing kabaong ng sarili kong anak. Hayop ka, Aldrin? Bulong ko sa gitna ng aking panging inig
Ang bawat tulo ng ulan sa labas ay tila ba naging hudyat ng aking muling pagkabuhay. Hindi na ako tatakas. Mula sa gabing ito, itatahi ko ang huling hatol sa inyong dalawa. Ngunit bago pa ako makaisip ng susunod na hakbang, tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Sinagot ko ito ng may halong kaba. Maring? Si Sol ito, ang ate mo. Ang boses ng aking kapatid sa kabilang linya ay punong-puno ng takot at hikbi. Patawarin mo ako, Maring. Kinuha ni Aldrin ang lahat ng password ng kumpanya mula sa akin. Binantaan niya ako tungkol sa utang ko. Maring, basically, they're going to sign the sale papers bukas ng umaga. Nanigas ako. Bukas ng umaga. Wala na akong oras. Ang bawat salitang lumalabas sa kabilang dulo ng linya ay parang mga matatalim na aspile na itinutusok sa aking puso. Nakatayo ako sa maliit na balkonahe ng bahay ni Lola Isang, habang ang hangin mula sa dagat ng Lapu-Lapu ay humahampas sa aking mukha, malamig at malupit. Ngunit walang mas lalamig pa sa boses ng sarili kong kapatid, si Ate Sol. Patawarin mo ako, Maring. Diyos ko po, hindi ko gustong saktan ka. Hikbi ni Ate Sol. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang boses. Pinuntahan ako ni Aldrin sa bahay. Hawak niya ang mga resibo ng utang ko sa Loan Shark. Sabi niya basically, kapag hindi ko binigay ang digital signature password mo, ipapakulong niya ako. Wala akong magawa, Maring. Alam mo, kailangan ko ng pera para sa maintenance ni nanay sa probinsya. Naramdaman ko ang suvovon bentrong. Napakapit ako sa railings ng balkona, hanggang sa bumaon ang mga kuko ko sa lumang kahoy. Ang asawa ko at ang kapatid ko, ang dalawang taong dapat ay tinitingnan ng aking likuan, ay nagtulungan upang ibaon ako sa hukay. Ate, 20 taon tayong magkasama sa hirap. Bulong ko, ang boses ko ay tuyot at puno ng pait. Pinagkatiwalaan kita sa accounting dahil ikaw ang dugo ko, pero binenta mo ako sa halaga ng utang mo? Actually, Maring, binantaan niya rin ako tungkol sa baby mo. Sabi niya basically, mas safe kung siya ang magpapatakbo ng lahat habang unstable ka. Patuloy ni Ate Sol sa pag-iyak. Huminga ako ng malalim. Pilit kong pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Alam kong sa bawat segundong lumilipas, dahan-dahang ninanakaw ni Aldrin ang kumpanyang itinayo ko mula sa bawat butil ng pawis ko. Kung susuko ako ngayon, hindi lang ako ang talo. Pati ang anak ko ay lalaki sa mundong kontrolado ng isang mamamatay tao. Ante Sol, makinig ka. Mandiin kong sabi, wala nang bakas ng luha. Kung gusto mong mapatawad kita, kailangan mong gawin ang sasabihin ko. Ngayon din pumasok ka sa admin portal ng kumpanya gamit ang backup access na itinago natin noon. I-track mo ang bawat login session ng digital signature ko sa nakalipas na 2 linggo. Maring, baka mahuli ako ni Aldrin. Ate, business-wise, wala ka nang dapat ikatakot dahil wala ka na ring babalikan kung hindi mo ako tutulungan. Sigaw ko sa telepo. Basically, you chose to betray me. Now choose to save us. Hanapin mo ang timestamp nung gabing nasa ospital ako para sa check-up. Doon niya ginamit ang e-signature ko para aprubahan ang batch ng tela mula sa China. Natahimik si Ate Sol. Narinig ko ang mabilis na pagpindot niya sa keyboard sa kabilang linya. Sa bawat minutong paghihintay ko, tila ba tumitigil ang pag-ikot ng mundo. Nahanap ko na, Maring. Bulong ni Ate Sol pagkalipas ng ilang sandali. Actually, nandun ang record. Ginamit ang signature mo nung Tuesday, 11:00 ng gabi. Nakalogin ang IP address sa office computer ni Aldrin, at may isa pa. Basically, may mga invoices din dito para sa isang kumpanyang ang pangalan ay B Medical Uniforms. B Medical? Bianca, naramdaman ko ang matinding kilabot. Hindi lang pagnanakaw ang ginagawa nila, pinaplano nilang burahin ang Cruise Medical Apparel at palitan ito ng sarili nilang tatak gamit ang aking mga disenyo at ang aking mga kliyente. Gagamitin nila ang allergy scandal para tuluyang ako mapatalsik at pagkatapos ay ilulunsad nila ang bagong kumpanya na parang sila ang mga tagapagligtas. Ate, i-download mo ang lahat ng logs. I-send mo sa private email ni Lola Isang. Utos ko.
Huwag kang gagawa ng kahit anong kilos na makakapagbigay ng hinala kay Aldrin. Magkunyari kang sunod-sunuran pa rin sa kanya. Maring, anong gagawin mo? Tanong ni Ate Sol. Actually ate, itatahe ko ang huling tunika na isusuot nila sa kanilang libing. Malamig kong sagot bago ko pinatay ang tawag. Tumingin ako sa maikli at gupit-gupit kong buhok sa refleksyon ng salamin ng bintana. Ang hiya na itinanim ni Bianca sa akin ay unti-unting nagiging isang matigas na balute. Hinaplos ko ang aking tiyan. Mateo, Laya, hintayin niyo si nanay, bulong ko sa aking mga anak. Basically, ang katarungan ay hindi laging mabilis, pero sisiguraduhin kong ito ay kasing tibay ng bawat tahi na ginawa ko. Ngunit sa gitna ng aking panunumpa, biglang may kumatok ng malakas sa gate ni Lola isang sa baba. Narinig ko ang boses ng isang lalaking pamilyar sa akin. Head of security ng kumpanya na tapat kay Aldrin. Mamaring! Alam naming nandyan ka! Lumabas ka po ng maayos kung ayaw mo masaktan. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Nahanap na nila ako. At sa pagkakataong ito, hindi lang gunting ang dala nila. Ma'am Maring! Buksan niyo ang gate! Sumunod na lang po kayo ng maayos para hindi na lumala ang sitwasyon. Ang boses ni Manggardo, ang head of security na dati kong pinagkakatiwalaan, ay umaalingaw-ngaw sa maliit na bakuran ni Lola Isang. Naramdaman ko ang mabilis na pintig ng puso ko sa aking lalamunan. Lumingon ako kay Lola Isang na kasalukuyang hawak ang isang bote ng tina at isang matalim na gunting sa tabas ng tela. Maring, dumi ka sa likod, sa may mga sampayan ng hablon. Huwag kang lalabas. Bulong ni Lola Isang. Ang kanya mga mata ay nagniningning sa katapangan ng isang tunay na bol-anon. Actually, Manggardo, basically, wala rito si Maring. Umalis na siya kanina pa. Sigaw ni Lola Isang habang binubuksan ang maliit na siwang sa pinto. Huwag niyo po kaming lokohin, matanda. Alam naming dito siya dinala ni Tino. Utos po ito ni Sir Aldrin. Kailangan siyang madala sa medical facility dahil unstable ang mental state niya. Sagot ni Manggardo. Naririnig ko ang kalantog ng gate. Pilit nilang binubuksan ang trangka. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinubad ko ang aking bandana, hinayaan kong makita ang aking gupit-gupit at lamat-lamat na ulo. Humakbang ako palabas ng pinto at hinarap sila. Mental state, Manggardo? O baka naman physical evidence ang kinatatakutan nyo? Malamig kong sabi. Nakita ko ang biglang pagtigil ni Manggardo at ng dalawa niyang kasama. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang hitsura ko. Ang iyan na dapat ay nararamdaman ko ay napalitan ng isang dambuhalang poot. Ma'am Maring, anong nangyari sa buhok niyo? Nauutal na tanong ni Manggardo. Ang hawak niyang batuta ay dahan-dahang ibinaba. Itinuring niyo akong pamilya sa loob ng 10 taon, di ba? Lumapit ako sa kanya, hindi inaalinta na ang panging inig ng aking mga binti. Tignan niyo ako. Ito ang ginawa ng asawa ko at ni Bianca sa akin. At tignan mo ito. Itinaas ko ang piraso ng tilang may lason. Ang tilang ito na ipinapatahi ni Aldrin sa inyo ay may halong teratogenic chemicals. Manggardo, ang asawa mo ay seamstress sa iwan natin, di ba? Gusto mo bang malason siya? Gusto mo bang mamatay ang anak ko sa loob ng sinapupunan ko? Natahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang hampas ng alon sa pampang. Nakita ko ang paglunok ni Manggardo. Ang utang na loob niya sa akin noong pinagamot ko ang anak niya ay nagsimulang makipaglaban sa utos ni Aldrin. Actually, basically, I have the logs now. Sabi ko habang ipinapakita ang screen ng cellphone ko kung nasaan ang email ni Ate Sol. May record ako ng bawat login ni Aldrin gamit ang digital signature ko habang ako ay nakakulong sa mansyon. Pinalalabas niyang ako ang nag-apruba sa lason na to. Gusto niyo bang maging accessory sa attempted murder ng isang sanggol? Ma'am, pasensya na po. Hindi ko alam. Akala ko po ay para sa kaligtasan niyo ang paghahanap namin. Bulong ni Manggardo. Lumingon siya sa mga kasama niya. Umalis na tayo. Sabihin niyo sa kanila hindi natin siya nahanap. Nang makaalis ang sasakyan nila, napaupo ako sa sahig, hapong-hapo. Nilapitan ako ni Lola Isang at niyakap ng mahigpit. Maring,
Kailangan na nating kumilos. Bukas ng umaga ang pirmahan ng bilihan ng sa Waterfront Hotel. Paalala ni Lola Isang. Binuksan ko muli ang email ni Ate Sol. May isang kalakip na dokumento roon na hindi ko napansin kanina. Isang brand registration para sa B Medical Uniforms. Ang may-ari? Bianca Lopez. Pero ang mas nakakagulat, ang bawat disenyo na nakalista roon ay ang mga blueprints na ginagawa ko pa lang noong nakaraang buwan. Ang mga disenyong hindi ko pa nailalabas sa publiko. Basically, ginagamit ni Bianca ang pondo ng Cruise Medical Apparel para itayo ang sarili niyang kumpanya habang sinisira ang pangalan ko para magmukhang basura ang orihinal nating brand. Isang malaking sabwatan upang ubusin ang lahat ng pinaghirapan ko. Ate Sol, tawag ko uli sa aking kapatid. Kailangan ko ng huling pabor. I-print mo ang lahat ng IP address logs at ang chemical lab report na isesend ko sa'yo. Huwag kang papasok sa hotel bukas hanggat hindi ko sinasabi. Magkita tayo sa likod ng waterfront. Naramdaman ko ang isang matinding sipa mula sa aking anak. Mateo, Laya, hindi ko na alam kung sino sa inyo ang nasa loob, pero isa lang ang sigurado ko. Bukas, ang inyong ina ay hindi na magiging biktima. Inayos ko ang aking maikli at nyamnyo na buhok sa harap ng salamin. Kumuha ako ng gunting at dahan-dahang pinantay ang bawat hibla nito hanggang sa maging isang matapang na pixie cut. Ang hiya ay tuluyan ng namatay, ang natira ay ang arhitekto ng katarungan. Lola, isasama ko ang mga babaeng manghahabirito sa lapu-lapu. Isusuot namin ang mga puting blouse na tinahi natin ng may katapatan, sabi ko ng may niting puno ng talim. Ang gabi ay malalim na, pero sa loob ko ay sumisikat na ang araw ng pagbawi. Bukas, sa harap ng mga investors at ng asawa kong traidor, itatahi ko ang huling tunika ng kanilang pagkatalo. Ang bawat pahina ng dokumentong ipinadala ni Ate Sol sa aking email ay tila ba naglalabas ng nakakasuffocate na amoy ng lason. Nakaupo ako sa tapat ng lumang laptop ni Lola Isang, habang ang tunog ng mga alon sa labas ay tila ba nakikipagsabayan sa mabilis na pintig ng aking puso. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang bawat numero at bawat pangalan sa screen ay unti-unting bumubuo ng isang larawan ng kataksilan na higit pa sa inaasahan ko. Maring, tingnan mo ito! Bulong ni Lola Isang habang itinuturo ang Article of Incorporation ng B Medical Uniforms. Nandito ang pangalan ni Bianca Lopez bilang President at CEO. Pero hanapin mo ang pangalan ni Aldrin. Hinaluhog ko ang bawat linya. Wala ang pangalan ng asawa ko. Kahit sa listahan ng mga stockholders o incorporators, walang bakas ni Aldrin Ramos. Naramdaman ko ang isang matinding pait sa aking lalamunan. Actually, basically, ang akala ni Aldrin ay siya ang hari na itatayo ni Bianca sa bagong kahariang ito. Akala niya, ang pagtatapon sa akin at sa aming anak ay ang kabayaran para sa kanyang pag-akyat sa rurok. Ngunit ang katotohanan ay mas masahol pa. Si Aldrin ay isa lamang kagamitan na itatapon din ni Bianca sa oras na mapirmahan ang bilihan bukas. Actually, Lola, basically, niloloko rin ni Bianca si Aldrin. Pait kong tawa. Pinapirma siya ni Bianca sa isang secret indemnity agreement. Kapag lumabas ang scandal tungkol sa toxic fabric, si Aldrin ang magiging sole liable person. Ang lahat ng kaso sa kanya babagsak. Habang si Bianca, malinis na lilipat sa B Medical Bitbit ang lahat ng kliyente at disenyo ko. Diyos ko po, Maring? Krus ni Lola Isang ang kanyang dibdib. Ganun ba sila kasama? Pati ang sarili nilang kasabwat, ililibing nila ng buhay. Business-wise, Bianca is a shark, Lola. At si Aldrin? Masyado siyang nabulag ng kinang ng yaman, kaya hindi niya napansin ang bitag sa paanan niya. Sabi ko habang hinihimas ang aking tiyan. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa aking puson. Mateo, Lai, huwag kayong mag-alala. Ang tatay niyo ay magbabayad. Pero hindi ko hahayuang kayo ang sumalo ng dumi niya. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula kay Ate Sol. Maring! Narinig ko si Aldrin sa kabilang kwarto!
Nanginginig ang boses ng kapatid ko. Masyado siyang masaya. Nag-i-impact na sila ng gamit para sa flight nila bukas ng gabi patungong Singapore. Pero Maring, may nakita akong papel sa basurahan niya. It's a legal petition for nullity of marriage based on your mental condition. Basically, balak niyang ideklara na hindi naging valid ang kasal niyo para wala kang mahingi kahit isang singko. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Hindi lang pala kumpanya ang gusto niyang burahin. Gusto niyang burahin ang 10 taon naming pagsasama na tila ba isa lamang itong pagkakamali sa accounting? Isang matinding hiya ang muling bumalot sa akin. Ang hiya na itinanim ni Bianca sa harap ng salamin nung gupitin niya ang buhok ko. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hiyang yon ay naging bakal. Hayaan mo silang mag-impake, Ate Sol. Malamig kong sagot. Dahil ang tanging destinasyon na pupuntahan nila bukas ay hindi Singapore, kundi ang kahihiyang hinding-hindi nila makakalimutan. Ate, ihanda mo ang original ledger at siguraduhin mong ang bawat log ng e-signature ni Aldrin ay may nakaprint na kopya. Gagawin ko, Maring. Patawarin mo ako. Utang na loob, bawiin natin ang danggal natin. Hikbi ni Ate Sol. Sa kabila ng galit ko sa kanya, naramdaman ko ang bigat ng pagsisisi sa kanyang boses. Isa rin siyang biktima ng kahirapan at pananakot ni Aldrin. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mahinang katok sa pinto. Pumasok ang 10 sa mga kababaihang manghahabi ni Lola Isang. Lahat sila ay nakasuot ng mga puting tunika na sila mismo ang humabe. Malinis, matibay, at walang bahid ng chemical. Handa na kami, Mama Ring, sabi ng isa sa kanila. Ang mga sample ng tilang may lason ay nakasil na sa mga test tubes. At ang mga banner na ginawa namin nakahanda na rin. Tumingin ako sa salamin. Ang aking pixie cut ay tila ba nagbigay sa akin ng mukha ng isang mandirigma? Hindi na ako ang Maring na tagatahilang. Ako na ang boses ng bawat manggagawang pinagtaksilan ng kanilang sariling pinuno. Actually, basically, the meeting is at 9 a.m. sa Waterfront Hotel. Sabi ko habang isinusuot ang aking pinakapormal na puting blouse. Ang blouse na tinahi ko para sa sarili ko nung araw na makuha ko ang aming unang malaking contract. Lola, ituloy natin ang plano. Ang bawat hibla ng katotohanan ay itatahi natin sa harap ng buong Cebu. Cliffhanger. Habang nag-ahanda kami, nakatanggap ako ng isang emergency text mula sa isang unknown number. Isang litrato ito ng labas ng Waterfront Hotel. May mga pulis at NBI na nakapaligid pero hindi para kay Aldrin. Ang message ay, Maring, nag-file ng countercharge si Bianca. Basically, she's claiming you stole the medical designs. Inunahan ka niya. Napahawak ako ng mahigpit sa lamesa. Camille? Bianca? Inakala niyo ba na ang bawat tahi ng katarungan ay madaling mapuputol? Magkita-kita tayo bukas. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin ng lumang aparador ni Lola Isang. Ang maikli at nyamnyo na buhok na itinanim ni Bianca bilang tanda ng aking kahihiyan ay wala na. Ngayon, ang bawat hibla nito ay pantay na. Isang matapang na pixie cut na tila ba nagbigay ng bagong talim sa aking muka. Isinuot ko ang aking pinakapormal na puting blouse. Ang mismong tunika na tinahi ko noong nakuha namin ang unang malaking kontrata ng Cruise Medical Apparel. Sa bawat pagpindot ko sa butones, naramdaman ko ang mabilis na pintig ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik sa katarungan. Actually, Maring, basically, you look like a different woman. Isang babaeng handang lumaban, bulong ni Lola Isang habang iniaayos ang aking kwelyo. Ang amoy ng sariwang tela at katapatan ay tila ba naging baluti ko laban sa lason ng lungsod. Hindi na ako ang Maring na pwedeng gupitan at itapon lang sa bodega, Lola. Sagot ko habang hinahaplos ang aking tiyan. Isang malakas na sipa ang naramdaman ko mula sa loob. Mateo? Laya? Naririnig niyo ba? Malapit na tayong makauwi. Pagdating namin sa likurang bahagi ng Waterfront Hotel, sinalubong kami ni Ate Sol. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniaabot ang isang makapal na asul na folder. Maring, nandoon na sila sa loob.
Kasama na ni Bianca ang mga abogado at ang mga kinatawan ng kumpanyang Bibilis sa Sul. At may mga pulis na naghihintay sa main lobby dahil sa report ni Bianca na magnanakaw ka raw ng disenyo. Hayaan mo silang maghintay, ate. Malamig kong sabi. Actually, basically, we're not entering through the front door. We're entering through the truth. Kasama ang 10 kababaihang manghahabi mula sa Lapu-Lapu, naglakad kami patungo sa service elevator. Ang aming mga puting blouse ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng hotel, tila ba isang hukbo ng mga anghel na handang bumaba sa impyernong itinayo ni Aldrin. Bago kami pumasok sa main ballroom, huminto ako sa tapat ng malaking salamin sa hallway. Hinawakan ko ang aking maikling buhok. Sa loob ng 10 taon, pinahaba ko ang buhok ko dahil yon ang gusto ni Aldrin. Ngayon, sa pagputol nila rito, hindi nila alam na pinakawalan nila ang tunay na Maring Cruz. Ang hiya na dapat ay dagan sa akin ay naging tuntungan ko para tumayo ng mas mataas. Business-wise, Bianca made a huge mistake. Bulong ko sa aking sarili. Inakala niyang ang disenyo ay nasa papel lang. Hindi niya alam ang kaluluwa ng Cruz Medical Apparel ay nasa bawat tahi na kabisado ng aking mga daliri. Narinig ko ang masigabong palakpakan mula sa loob ng ballroom. Yon ang boses ni Aldrin. Umaalingaw-ngaw sa speaker system ng hotel. Actually, ladies and gentlemen, basically it is a bittersweet moment for me. My wife, Maring, is unfortunately unable to join us due to her delicate mental state. But today we secure the future of our workers by joining forces with B Medical Uniforms. This is for the baby. This is for our legacy. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Ang bawat salita niya ay parang latay sa aking danggal. Pilit niyang ginagamit ang aking kalagayan upang pagtakpan ang kanyang pagnanakaw. Na yun na, Maring. Hudyat ni Lola Isang. Dahan-dahan naming binuksan ang dambuhalang pinto ng ballroom. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa entablado kung nasaan si Aldrin at Bianca, hawak ang isang gintong panulat para sa pagpirma ng kontrata. Ngunit sa pagpasok namin, unting natahimik ang paligid. Ang tunog ng aming sabay-sabay na paghakbang ay tila ba naging isang nakakabining batingaw sa gitna ng selebrasyon? Napatigil si Aldrin sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang panulat ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Si Bianca naman ay napatayo. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay sa tindi ng gulat nang makita niya ako. Taas, no? Maikli ang buhok at suot ang puting blouse na simbolo ng aking pagkabuo. Actually, Aldrin, basically, nagmamadali ka yata. Sabi ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong hall sa tulong ng lapel mic na palihim na ikinabit ni Ate Sol sa podium kanina. Natahimik ang lahat. Ang bawat mamamahayag at investor ay mabilis na humarap sa akin. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Bianca. Takot ng isang mandaragit na ngayon ay naging biktima. Cliffhanger. Sa sandaling yon, 2 pulis ang mabilis na lumapit sa akin mula sa gilid. Mrs. Marita Cruz, you are under arrest for intellectual property theft as reported by B Medical. Tumingin ako kay Bianca na ngayon ay may mapanuyang ngiti na sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa ako mahawakan ng mga pulis, itinaas ko ang asul na folder na hawak ni Ate Sol. Actually, officers, basically, bago niyo ako dalhin, baka gusto niyo munang tignan kung sino ang tunay na may-ari ng pangalang Bianca Lopez sa mga records ng NBI. Malamig kong hirit. Nanigas si Bianca sa kanyang kinatatayuan. Ang tahi ng kanyang kasinungalingan ay nagsisimula na ring maputol. Napatigil ang 2 pulis na akmang hahawak sa aking braso. Sa gitna na nakakabinging katahimikan ng ballroom, ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na paghinga ni Bianca at ang mahinang kalansing ng mga kubyerto mula sa mga lamesa ng mga investors. Tumingin ako sa paligid. Ang bawat camera ng media na kanina ay nakatutok sa perpektong partnership ni na Aldrin at Bianca, na yon ay nakatitig na sa akin. Sa babaeng maikli ang buhok pero mahaba ang listahan ng katotohanan. Actually, basically, what are you waiting for? Dalin niyo na siya sa presento.
She is a thief and she is mentally unstable, tili ni Bianca. Namumula ang kanyang leeg at ang kanyang perlas na kwintas ay tila ba naging isang mahigpit na tanikala sa kanyang lalamunan? Actually, Bianca, basically, you should be careful with your words. Malamig kong sagot habang dahan-dahang lumalapit sa podium. Inilapag ko ang asul na folder sa ibabaw ng kontratang balak nilang pirmahan. Officers, bago niyo ako pusasan, tignan niyo muna ang record na to. This woman is not Bianca Lopez. She's Maria Blanca Santos, a former sales rep na natanggal sa trabaho dahil sa pagnanahaw ng pondo sa Manila 5 years ago. Ginamit niya ang identity ng pumanaw niyang pinsan para makapasok sa medical industry. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong hall. Nakita ko ang biglang panlalaki ng mga mata ni Aldrin. Lumingon siya kay Bianca. Bakas ang matinding kalituhan. Babe, is this true? Basically, we have a life in Singapore. Why is she saying these things? Nauutal na tanong ni Aldrin. Ngumiti ako ng may pait. Actually, Aldrin, basically, you are the biggest fool here. Business-wise, akala mo ba ay reyna ang itatayo mo sa tabi mo? Tignan mo ang page 4 ng merger agreement na pinapirmahan niya sa'yo kaninang madaling araw habang tulog ang konsensya mo. Inagaw ni Aldrin ang folder at mabilis na binuklat ang mga pahina. Ano to? Indemnity clause? Basically, Aldrin, pagpapatuloy ko, ang boses ko ay matatag at puno ng awtoridad. Pinapirma ka niya sa isang kasunduan na nagsasabing ikaw ang tanging may pananagutan sa toxic fabric scandal. If the university sues, ikaw lang ang makukulong. Habang siya, malinis na kukunin ang pera mula sa Singaporean investors at ililipat sa bago niyang brand na B Medical. You were just her fall guy, Aldrin. Basically, itinapon ka na niya bago pa man matapos ang ribbon cutting. Sinungaling ka, Maring? Fabricated ang lahat ng yan. Sigaw ni Bianca, akma niyang hahablutin ang folder pero mabilis siyang naharangan ni Lola Isang at ng mga kababaihang manghahabi mula sa lapu-lapu. Huwag mong hahawakan ng pamangkin ko, madiin na sabi ni Lola Isang. Ang kanyang mukha na puno ng kunot ay tila ba naging kasing tigas ng nara? Actually, basically, ang mga kamay mo ay punong-puno na ng dumi. Naramdaman ko ang isang matinding sipa sa aking sinapupunan. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa aking puson, pero pinilit kong tumayo ng tuwid. Hindi ngayon. Hindi ngayon, anak. Konti na lang. Inilabas ko ang tablet na hawak ni Ate Sol at itinapat ito sa main screen ng ballroom. Sa isang click, tumambad sa lahat ang digital logs ng aming kumpanya. Malinaw na nakalagay doon ang IP address ni Aldrin habang ginagamit ang e-signature ko para aprubahan ang batch ng tela mula sa China, ang batch ng Ngaylason. Ladies and gentlemen, members of the board, hinarap ko ang mga investors na ngayon ay nakatayo na at mukhang nandidiri sa mga nakikita nila. I am Marita Cruz, the founder and the real CEO of Cruz Medical Apparel. Ang asawa ko at ang kanyang kasabwat ay hindi lang nagnakaw ng kumpanya. Basically, they risk the lives of medical students by supplying toxic uniforms. At ginawa nila yun habang pilit akong ikinukulong at pinalalabas na baliw. Maring, babe, let's talk about this privately. Pakiusap ni Aldrin, lumapit siya sa akin. Pilit na hinahawakan ng aking kamay. Actually, basically, I did it for us, para lumaki ang kumpanya natin. Inalis ko ang kanyang kamay na may matinding pandidiri. Actually, Aldrin, basically, you did it for your ego. Pinagpalit mo ang danggal ng pamilya natin para sa isang babaeng hindi man lang tunay ang pangalan. 10 taon tayong nagkasama sa hirap, pero sa isang iglap, tinapon mo ako na parang basahan. Biglang tumunog ang telepono ng pinuno ng mga pulis. Tumango siya at tumingin kina Aldrin at Bianca. Ate Abby has forwarded the NBI clearance and the chemical lab results. Dr. Mendoza, the one who signed the mental instability report, has already confessed na binayaran niyo siya. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang bawat tahi ng kanilang plano ay tuluyan ang nakalas.
Nakita ko ang pagguho ng mukha ni Bianca habang mabilis siyang tumatalikod upang tumakas. Pero hinarangan siya ng mga security guard ng hotel na kanina lang ay yumuyukod sa kanya. Actually, Bianca, basically, huli ka na sa sarili mong bitag, bulong ko. Nabalik lamang ang aking pansin nang makaramdam ako ng isang mainit na agos sa aking mga binti. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Nanginginig ang aking mga kamay nang hawakan ko ang aking tiyan. Ate Sol? Lola Isang? Mahina akong tawag. Ang baby, parang ayaw na niyang maghintay ng hatol. Nagkagulo ang buong ballroom. Ang mga pulis ay mabilis na lumapit kina Aldrin at Bianca para lagyan sila ng posas, habang si Ate Sol at Lola Isang ay mabilis na dinaluhan ako. Ang huling nakita ko bago lumabo ang aking paningin ay ang mukha ni Aldrin. Punong-puno ng takot at pagsisisi habang kinakaladkad siya palabas ng hotel. Mateo! Laya! Bulong ko sa gitna ng hapdi. Basically, nanalalo tayo. Ang bawat ingay sa loob ng ballroom ay tila naging malabo sa aking pandinig, maliban sa mabilis na pintig ng aking puso at ang matinding hapdi na gumuguhit sa aking sinapupunan. Naramdaman ko ang pag-alalay sa akin ni Ate Sol at Lola Isang. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga flash ng kamera ay tila ba mga kidlat na nagliliyab sa paligid, nanatili ang aking tingin kay Aldrin. Nakaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas upang tanggapin ang malamig na bakal ng posas mula sa mga pulis. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pawis at pait, isang larawan ng isang lalaking nabulag ng sariling ambisyon at ngayon ay wala ng matakbuhan. Maring, please! Actually, I was just trying to scale up the business. Basically, ginawa ko lang yun para sa atin, para sa baby. Sigaw ni Aldrin, ang boses niya ay pumiyok sa tindi ng desperation habang kinakaladkad siya ng mga otoridad palayo sa podium. Tiningnan ko siya ng may matinding habag. Hindi dahil sa mahal ko pa siya, kundi dahil sa kawalan niya ng danggal. Ang kumpanyang ito, Aldrin, ay itinayo ko sa bawat tahi ng katapatan. At ikaw? Basically, sinira mo ang pundasyon nito gamit ang mga kasinungalingan ng isang babaeng, hindi mo man nang kilala ang tunay na pangalan. Sa kabilang panig, nakita ko si Bianca o si Maria Blanca Santos. Wala na ang mapagmataas na aura ng isang corporate leader. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pot habang nakatingin sa akin. You think you won, Maring? Actually, basically, you're just a lucky tailor. Sisiguraduhin kung babagsak din ang cruise medical apparel. Tili ni Bianca bago siya tuluyang isinakay sa patrol car sa labas ng hotel. Naramdaman ko ang muling paghila ng sakit sa aking puson. Napakapit ako ng mahigpit sa braso ni Lola Isang. Ang puting blouse na suot ko ay basang-basa na, hindi lang ng ulan kanina, kundi ng pawis ng aking pakikipaglaban. Maring dahan-dahan lang. Malapit na ang ambulansya. Pagpapakalma ni Ate Sol. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Maring. Basically, naging duwag ako. I'll testify everything. I'll make sure Aldrin pays for using our name in his dirty schemes. Mumiti ako ng tipid kahit na ang bawat hininga ko ay may kasamang hapdi. Ang bawat tahi na napunit Ate Sol ay pwedeng ayusin, pero ang katapatan? Basically, kailangang kitain muli yan. Salamat sa pagpili sa tama sa huli. Habang isinasakay ako sa stretcher patungo sa ambulance, dumaan kami sa harap ni Doña Cora, ang aking biyenan. Nakatayo siya sa lobby, tulala habang pinapanood ang paghila sa kanyang kaisa-isang anak. Nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Wala na ang kanyang pamaypay. Wala na ang kanyang mapang-aping tingin. Maring, ang apo ko, bulong ni Doña Cora. Actually, Doña Cora, sabi ko, pilit kong pinatatatag ang aking boses sa gitna ng labor pains. Basically, ang anak ko ay lalaki ng may dangal dahil hinding-hindi ko siya hahayaang matulad sa inyong dalawa. Ang cruise medical apparel ay mananatiling malinis kasing linis ng puting blouse na itinuring niyong basahan. Pagdating sa Cebu Medical Center,
Ang amoy ng disinfectant at ang malamig na hangin ng delivery room ay tila ba naging isang katedral ng katahimikan matapos ang unos sa waterfront. Sa bawat pag-ire ko, naalala ko ang bawat butil ng sakripisyo ko sa loob ng 10 taon. Ang bawat pangungutya ni Bianca, ang bawat sampag ni Aldrin sa aking pagkatao, at ang bawat hibla ng buhok na nalaglag sa sahig ng mansyon, lahat yon ay inilalabas ko sa bawat hila ng hininga. Push, Maring! Isang malakas na push pa! Sigaw ng nurse. Sa huling sandali ng aking paghihirap, isang malakas na iyak ang gumasag sa katahimikan. Isang iyak na puno ng buhay at bagong pag-asa. Nang ilapag sa aking dibdib ang aking anak na lalaki, lahat ng sakit ay naglaho. Hinaplos ko ang kanyang maliit na kamay. Tumingin ako sa kanyang mga matang walang bahid ng kasalanan ng kanyang ama. Mateo. Bulong ko. Ang pangalang pinili ko para sa kanya. Mateo Cruz. Hindi ka magdadala ng apel, yidong puno ng pait. Lalaki kang alam ang halaga ng bawat tahi at hinding-hindi ka yuyuko sa sinumang mapang-ape. Nabalitaan ko na, matapos ang gabing iyon, ang mga investors mula sa Singapore ay tuluyang nag-withdraw mula sa B Medical at ibinalik ang kanilang tiwala sa Cruz Medical Apparel matapos lumabas ang lab results na nagpapatunay na ang orihinal kong mga tela ay ligtas at dekalidad. Si Aldrin at Bianca ay kasalukuyan ng nahaharap sa mga kasong syndicated estafa, falsification of public documents, at attempted murder dahil sa toxic chemicals na sadyang ginamit upang saktan ako. Ang aking buhok na pixie cut? Basically, ito na ang aking bagong corona. Hindi na ako nahihiya sa maikli kong buhok dahil bawat hibla nito ay simbolo ng aking muling pagkabuhay. Habang nakahiga ako sa hospital bed, karga ang aking himala, tiningnan ko ang langit ng Cebu mula sa bintana. Ang gabi ay tapos na. Ang bukas ay hindi na banta, kundi isang bagong pattern na handa ko nang gupitin at itahin ng may buong danggal. Sabi nila, ang pinakamatibay na tahi ay ang tahi na dumaan sa matinding tensyon. Ngayon, alam ko na ang katarungan ay parang isang puting blouse. Mahirap panatilihing malinis, pero kapag nagawa mo, wala itong kapantay na ganda. Isang linggo matapos isilang si Mateo, ang bango ng bagong silang na sanggol ay humalo sa amoy ng malinis na linen sa loob ng aking silid. Ngunit sa labas ng puting pader ng ospital, ang pangalang Cruz Medical Apparel ay muling umalingaw-ngaw sa buong Cebu. Hindi na bilang isang kumpanyang may lason, kundi bilang simbolo ng katarungan. Pinuntahan ako ni Ate Abby, bit-bit ang mga huling balita mula sa piskalya. Actually, Ate Maring, basically, it's a landslide victory, sabi ni Abby habang iniaayos ang kanyang salamin. Aldrin is facing non-bailable charges. Ang ebidensya ng falsification of public documents at attempted murder sa pamamagitan ng toxic chemicals ay selyado na. At si Bianca? O si Maria Blanca Santos? Nadagdagan ang kaso niya dahil sa identity theft. Inamin na rin ng dating supplier na binayaran sila ni Bianca para triduran ang batch ng tela mo. Naramdaman ko ang isang matinding gaan sa aking dibdib. Ang bawat tahi ng kanilang plano ay tuluyan ng nalagot. Bago ako tuluyang lumabas ng ospital, hiniling ni Aldrin na makita ako sa huling pagkakataon. Pinayagan ko siya, hindi dahil sa mahal ko pa siya, kundi dahil gusto kong makita ng mga mata ko ang pagbagsak ng lalaking nag-akalang mas matalino siya sa tadhana. Nang magkita kami sa visitation room ng provincial jail, halos hindi ko siya makilala. Wala na ang makintab na suit, wala na ang mamahaling relo. Suot niya ang orange na t-shirt ng bilanggo, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng desperation. Maring, babe? Kausapin mo si Abby. I withdraw mo ang case. Pagmamakaawa ni Aldrin, pilit niyang idinidikit ang kanyang nanginginig na kamay sa salamin na naghihiwalay sa amin. Actually, basically, nabulag lang ako ni Bianca. She manipulated me. Sabi niya para sa future natin yon. Maring, asawa mo pa rin ako. Isipin mo si Mateo, kailangan niya ng ama. Tinitigan ko si Aldrin.
Sa unang pagkakataon, hindi ako naramdaman ng galit. Ang naramdaman ko ay matinding habag. Habag para sa isang lalaking hanggang sa huli ay hindi pa rin kayang tanggapin ang sarili niyang dumi. Actually, Aldrin, panimula ko, ginagaya ang kanyang mapagmataas na tono noon. Basically, ang asawa ko ay namatay na noong gabing hinayaan mong gupitin ng babaeng yan ang buhok ko habang pinagtatawanan niyo ang paghihirap ko. Ang tatay ni Mateo? Hindi siya ang lalaking handang kumatay sa sarili niyang anak para lang sa kumpanya. Maring please, Doña Cora is suffering. Basically, wala na kaming matiran. Sigaw niya habang hinihila na siya ng mga guards. Gupit na ang tela, Aldrin. Huling sabi ko bago ako tumalikod. At sa pagkakataong ito, wala nang sinulid ang makakapagtagpi sa atin. Paglabas ko, sinalubong ako ni Ate Sol. Nakayuko siya. Hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Maring, handa na ang audit report. Inayos ko na ang lahat ng accounts. I'll resign tomorrow, Maring. Basically, hindi ko deserve na manatili sa kumpanya mo matapos ang kataksilan ko. Hinawakan ko ang kamay ni Ate Sol. Ang kamay ng aking sariling dugo. Ate, ang tahi na napunit ay pwedeng ayusin, pero kailangang dumaan sa matinding pagsusuri. Hindi kita palalayasin. Magtatrabaho ka, pero walang sahod sa loob ng 1 taon. Ang kikitain mo ay ididiretsyo natin sa mga biktima ng toxic fabric batch. Ipakita mo sa akin na karapat-dapat ka uling hawakan ang ledger ko. Humagulgo si Ate Sol at niyakap ako ng mahigpit. Salamat, Maring. Salamat! Nabalitaan ko rin na si Bianca ay itinakwil na rin ng kanyang pamilya matapos malantad ang kanyang mga nakaraang krimen sa Manila. Maging ang mga investors ay nagsampa ng hiwalay na demanda laban sa kanya. Ang di-medical na pangarap niya ay naging isang dambuhalang utang na habang buhay niyang babayaran sa loob ng selda. Pag-uwi ko sa aming kumpanya, sinalubong ako ng lahat ng empleyado. Nakatayo sila sa labas, may hawak na mga puting bulaklak. Tumingin ako sa dambuhalang signage sa harap ng gusali. Cruise Medical Apparel. Inutusan ko ang mga trabahador na palitan ang logo. Mula ngayon, ang logo natin ay hindi na lang basta pangalan, isang karayom na tumatagos sa isang kalasag. Dahil ang kumpanyang ito ay hindi lang gumagawa ng damit, nagbabantay tayo ng buhay. Naramdaman ko ang muling pagtibok ng aking puso ng normal. Ang 20 taon ng pagtitiis ay tapos na. Cliffhanger. Habang inaayos ang mga gamit sa aking lumang opisina, nakita ko ang isang selyadong envelope sa loob ng drawer ni Aldrin. Nang buksan ko ito, tumambad ang isang insurance policy na may petsang bago pa man ako mabuntis. Ang beneficiary? Hindi si Mateo, hindi ako. Kundi isang pangalang hindi ko kailanman narinig, Lian Ramos. Napatigil ako. Sino si Lian? May isa pa bang lihim na itinago si Aldrin na mas malalim pa sa pagtataksil niya kay Bianca? Nakatitig ako sa panggalang Lian Ramos na nakasulat sa dokumentong hawak ko. Sa bawat segundo ng katahimikan sa loob ng aking opisina, tila ba naririnig ko ang mabilis na tibok ng puso ko? Akala ko ay tapos na ang lahat ng pasabog, pero ang asawa ko ay tila ba isang telang punong-puno ng mga tagong lamat na ngayon ko lang unti-unting nakikita. Ate Maring, nahanap ko na kung sino si Lian. Bungad ni Abby habang hinggal na pumasok sa silid. Inilapag niya ang isang maliit na litrato sa aking lamesa. Isang batang babae, nasa 10 taong gulong, may suot na kupas na unipor, may tinahi ko noon. Isa sa mga unang disenyo ng Cruise Medical Apparel. Kamukhang-kamukha niya si Aldrin. Ang mga mata, ang ngiti, pati ang paraan ng pagtayo. Anak siya ni Aldrin sa isang babaeng tagapalengke rin noon, bago pa kayo ikasal. Paliwanag ni Abby. Elena ang pangalan ng nanay, pumanaw na noong nakaraang taon dahil sa cancer. Basically, Aldrin has been secretly supporting the girl using the company's petty cash. Kaya pala laging may butas ang accounting natin noon. At ang insurance? Yan ang huling regalo niya para sa bata dahil alam niyang hindi na niya ito magagawa kapag kasama na niya si Bianca sa Singapore. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi, hindi na dahil sa selos, kundi dahil sa matinding panghihinayang.
Ginamit ni Aldrin ang paghihirap ko para tustusan ang isang lihim na buhay. Pinagnakawan niya ang ating kumpanya, hindi lang para sa luho ni Bianca, kundi para pagtakpan ang isang pagkakamaling hindi niya kayang aminin sa akin. Nasaan ang bata ngayon? Tanong ko, pilit kong pinatatatag ang aking boses. Dinala ako ni Abby sa isang maliit na dampa sa dulo ng kalsada sa Mandaue. Doon ko nakita si Lian. Nakaupo siya sa isang lumang bangko. Pilit na tinatahi ang punit niyang tunika gamit ang isang kalawanging karayom. Pagkakita niya sa akin, natakot siya. Inakala niya siguro na isa ako sa mga naniningil ng utang ni Aldrin. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan, lumuhod ako sa harap niya sa gitna ng dumi at alikabok. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang mga kamay na kalyado rin tulad ng sa akin nung nagsisimula pa lang ako. "Huwag kang matakot, Lian," bulong ko. "Ako si Tita Maring. Pinapunta ako rito ng tatay mo. Kukunin niyo po ba ang bahay namin?" Tanong ng bata, ang mga mata niya ay punong-puno ng luha. Sabi po ni Papa basically, kailangan naming mag-ingat dahil may mga taong gustong kumuha ng lahat sa amin. Naramdaman ko ang pagguho ng huling pader ng galit sa puso ko. Ang batang ito ay inosente. Ginamit siya ni Aldrin bilang panangga sa sarili niyang konsensya. Tininan ko ang punit niyang damit at kinuha ko ang karayom sa kanyang kamay. "Actually, Lian, basically, hindi ko kukunin ang bahay niyo." Sabi ko habang dahan-dahang tinatahi ang punit ng kanyang tunika. "Itatahi natin ang isang bagong buhay. Isasama kita sa kumpanya. Doon ka mag-aaral at sisiguraduhin kong hindi ka na muling magtatago sa anino ng kahit sino." 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang Cruz Medical Apparel ay hindi na lang basta pabrika ng uniforme. Itinatag ko ang Lian's Foundation sa ilalim ng aming kumpanya, isang scholarship program para sa mga anak ng mga manggagawa at mga single mothers. Ate Sol is now leading the finance department ng may buong katapatan. Binabayaran ang bawat sentimong utang niya sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga biktima ng toxic fabric. Nabalitaan ko na si Aldrin ay nananatili pa rin sa bilangguan. Sinubukan niyang sumulat sa akin uli, sinasabing nagpapasalamat siya dahil kinuha ko si Lian. Hindi ko binasa ang sulat. Sinunog ko ito sa harap ng aking mga manggagawa. Sapagkat ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati, ito ay ang pagbitaw sa bigat para makahakbang ako ng diretso patungo sa bukas. Si Bianca naman ay kasalukuyang nahaharap sa mas matitinding kaso sa Manila. Ang bawat actually at basically niya ay hindi na nakalusot sa harap ng hustisya. Ang reynang nag-akalang ang ganda ay sapat na para magnakaw, na yon ay isa na lamang bilang sa loob ng rehas. Nakatayo ako sa balkona, ang aming bagong opisina, karga si Mateo na ngayon ay malusog at masayahing bata. Sa tabi ko nakatayo si Lian, suot ang kanyang bagong puting blouse na may logo ng aming kumpanya. "Ready ka na ba sa ribbon cutting, Lian?" Tanong ko habang hinahaplos ang aking pixie cut na ngayon ay bahagya ng humahaba. "Opo, Mami Maring," nakangiting sagot niya. Tumingin ako sa langit ng Cebu. Ang araw ay sumisikat na ng maliwanag, nagbibigay ng gintong liwanag sa bawat hibla ng tilang aming hinabi. Natutunan ko na ang buhay ay parang paggawa ng isang komplikadong disenyo. Minsan, masisira ang sukat, mapuputol ang sinulid o maliligaw ang gunting. Pero hanggat tapat ang iyong puso sa bawat tahi, hinding-hindi ka mabibigo sa paggawa ng isang magandang tadhana. Hindi na ako ang Maring, na taga-tahi lang. Ako si Marita Cruz, ang arkitekto ng aking sariling kalayaan, at sa bawat tahi ng aking buhay, wala nang puwang para sa lason ng kasinungalingan. Sa bawat patak ng luha at bawat butil ng pawis na ibinuhos ni Maring, muli nating napatunayan na ang katarungan ay hindi natutulog. Ang kwento ng Cruz Medical Apparel ay isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa taas ng iyong posisyon o sa kinang ng iyong yaman, kundi sa linis ng iyong konsensya at tibay ng iyong danggal bilang isang ina at babae. Mga mahal kong tagapakinig,
Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa mahabang biyahe ni Maring. Ramdam ko ang inyong pakikiramay nung siya ay itinaboy sa ulanan at ang inyong galit sa kataksilan ni Aldrin. Aminin ko, habang isinusulat ko ang bahagi kung saan marahas na ginupit ang buhok ni Maring habang dinuduro siya ni Bianca, naramdaman ko rin ang matinding hapdi at pang-ininig sa aking dibdib. Tila ba ako mismo ang nakaluhod sa maduming sahig na yon? Ang kwentong ito ay kinuha sa mga piraso ng buhay ng maraming kababaihan na tahimik na nagtatagpi ng kanilang sariling dangal sa gitna ng pagtataksil at pang-aapi. Pinatunayan ni Maring na ang bawat sugat ay pwedeng maging disenyo ng isang mas matibay at mas magandang kinabukasan. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Maring na kupkupin ang anak ni Aldrin sa ibang babae sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nito? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, kaya niyo rin bang gawing tulay ang inyong pait para makatulton sa isang inosenteng bata? Nais kong malaman ang inyong mga saloobin. Ibahagi niyo ang inyong mga kwento at damdamin sa comment section. Nagluluto man kayo ng hapunan, nasa gitna ng traffic o nagpapahinga matapos ang maghapong trabaho, laging tandaan na may nakikinig sa inyo rito. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating programa upang mas marami pang puso ang maabot ng mensahe ng katatagan ni Maring. Manatiling matatag, mamuhay ng may dangal, at laging tandaan na kayo ang may hawak ng karayom at sinulid ng inyong sariling kaligayahan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng Buhay at Katarungan.